Magandang araw mga banoteros. Good morning, magandang araw at good evening sa inyong mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo na ito. Naku po, saan taga-saan po ba kayo nanonood ngayon at anong ginagawa ninyo? Pwede po ba ninyong ilagay dyan? Ano po ba ang inyong ginagawa? Kayo ba ay naguhugas ng inyong mga pinggan? Naku po, naguhugas ng inyong katawan? O baka naman naguhugas kayo pagkatapos nyo lagay-lagay nyo, komento nyo dyan ha, para mabasa natin kung anong ginagawa ninyo ngayon. At kung taga-asa ka, kung taga-saan po kayo, ilagay-lagay nyo lang dyan para naman makita natin ha. Kasi tayo, international po ang sakop ng internet. Napakagandang bagay ho niyan. Pero gamitin natin sa tama ha, kasi may mga vlogger dyan na ginagamit sa mali ang social media, lalo na yung taga-Canada, yung bayot ng Canada. Naku po, matindi yan. At saka meron pa ako isang papatulan mamaya-maya. May papatulan tayo ha, kasi alam mo mga kababayan, ba't natin to pinapatulan? Alam ko naman kasi hindi kayo manunood sa kanila, kasi mga ogag talaga ito mga ito mga bobo. At kahit kayo, sigurado ako alam ninyo na bobo itong mga ito. Kaya hindi niyo papatulan. Pero ang pinakamatinding balita ngayon ay marami pala, hindi lang isa. Number 1, ewan ko ba sa gobyernong ito? Ewan ko sa gobyernong ito talaga. Number 1 ay yung 500 pesos na Noche Buena. Hindi, pwede sa bagay, long neck lang. At saka chicharon, tsaka suka, pwede na yun. Di ba? Yun na Noche Buena ninyo. Kasi marami sa kababayan natin, yun na lang ang binabanatan eh. Kasi walang pagkain eh. So chicharon na lang. At saka long neck, di ba? O yun na lang. Yun na lang ang diskarte nila sa buhay nila. O, pero alam nyo mga kababayan, ito'y isang insulto sa ating mga kababayan. Itong komento ng DTI na kesyo, 500 daw, budget sapat na. Unya-unya, pag-usapan natin yan ha. Pero syempre, isa pang matinding usapin ngayon ay yung hindi ng ICC doon sa interim release ng ating Pangulong Duterte, yung pag-reject nila sa request ng ating defense o ng pamilya Duterte na interim release. Ibig sabihin pansamantalang paglaya para po dahil sa kanyang health reasons dininay o nireject po ng ICC. Naku. Ang nakakapagtaka lang ako, akala ko ang alam ni Christy Permin ay mga chismis sa showbiz, mga balibalita sa showbiz. Yung pala, hindi lang pala sa showbiz. Maroon din pala siyang maghatol diyan sa ICC. Joke lang po. Nanay Christy, I love you. Mahal natin si Nanay Christy kahit minsan nagkakaiba-iba tayo ng opinion na. Napakabuting tao niyan. Tsaka talagang tayo, nakikinig tayo dyan. Isa yan sa mga iniidolo natin pagdating sa larangan ng pagbabalita at pagchichismisan. Matibay yan, mula simula hanggang ngayon. Siya na lang ata ang nananatili. Yung iba, wala, kinain na ng katandaan. Hindi lang katandaan, pati ng kasinungalingan. Ito si Nanay Christy, talagang lumalaban. Kaya idol natin yan si Nanay Christy. Anyway, eto na nga, pag-usapan po natin Pag-usapan lang natin itong mga bagay-bagay sa lipunan. Eto, unahin na natin itong issue patungkol dito sa ICC. Yung pag-deny po ng ICC. Nako, eto na nga. Sus, Ginoo. Nananatiling nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ibinasura na kasi ng ICC ang apela ni Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan ng ating News 5 anchor Ruth Cabal.
Ruth, ano ba naging batayan ng ICC sa kanilang desisyon? Julius, kanina yung Oy, nag-echo. naman doon sa Ayan, live yan. streaming, yung naging desisyon nga ng appeals chamber na mananatili sa detention itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyan ko lang muna kayo ng ng kwento kung paano tumakbo yung hearing kanina, para lang kasi walang camera doon sa loob, pero nakita niyo naman sa streaming. So nandun kami nakapasok ako doon sa public gallery. Parang nakita ko siguro mga more than 100, parang ang tansya namin ay 140-seater yon. At hindi naman napuno yung gallery, pero nakita natin isa sa mga nandun ang kamag-anak, no? Si Congressman Omar Duterte, yan ang apo ni dating Pangulong Duterte. Tapos tinitignan lang naman din natin kasi nga, just to give you an idea, no, nasa isang glass, at nandun nasa second floor kami, at nandun sa baba yung mga judges habang binabasa nga itong desisyon. So tahimik, may security doon kasi naalala ko kanina, tinatanong sa atin nila Bok Edlingao, no, na paano kung magre-react yung mga nandun sa gallery. So yung kanina, naging tahimik at lahat ay nakikinig lang doon sa naging desisyon. 10:41, ang schedule kasi niyan ay 10:30. Pero 10:41 na nagsimula itong pagbabasa ng desisyon. At yun na nga yung dinidiscuss natin kanina, ay nireject ng appeals chamber itong appeal para nga baliktarin yung pananatili sa detention ng dating Pangulo. Una muna, sinimulan doon sa naging grounds, no, ng defense kung bakit nila inaapela, kung bakit nila ini-insist na dapat bigyan ng interim release itong dating Pangulo. Ang unang sinabi nga dyan ay yung dahil nga daw nagpo-post ng flight risk, at yung pangalawang grounds, at yan, malinaw yung sinabi ng appeals chamber na rejected yan dahil hindi naman paulit-ulit dun sa mga desisyon ay sinasabi na the defense has failed to demonstrate na nag-err o nagkamali itong pre-trial chamber 1 doon sa naging desisyon niya noon nga noong September na sinabing dapat manatili in detention si dating Pangulong Duterte. So basically, lahat ng grounds na nilatag ng defense for their appeal na erroneously failed daw to show that Duterte poses a risk. Yung isa pang sinasabi ng defense na the pre-trial chamber 1 erroneously daw na hindi kinonsider yung state warranties na may third country na tatanggap, no, doon sa dating Pangulo. At yung third ay sinabi rin ng appeals chamber na again the defense failed to demonstrate na nagkamali doon sa sinasabi ng pre-trial chamber na hindi nila kinonsider yung humanitarian considerations dahil nga doon sa edad ng 80-year-old na dating Pangulo at pati yung kanyang health condition. So inexplain nitong ng pre-trial chamber kung ano yung mga naging grounds. Halimbawa, sinabi nila na nananatili pa rin, no, yung impluensya at yung resources, even financial resources ni Duterte ng dating Pangulo. Ganon din yung isa kasi sa pinuna, yung mga ginamit daw na basihan ay parang itong mga newspaper articles or yung mga publication. At sinabi naman ng appeals chamber na nakita nila na pwedeng gamitin at pagbasihan yon doon sa mga statements ng dating Pangulo kung paano niya several times daw na he tried to interfere with an investigation, kaya nananatili nga siyang risk. Binanggit din dito ng appeals chamber na isa nga na hindi na-demonstrate, again, the defense failed to demonstrate na nagkaroon ng error doon nga sa pagtingin sa humanitarian considerations. At sinasabi rin dito na failed to demonstrate na yung mga naging desisyon ng pre-trial chamber 1 na sinabi nila dapat continued detention ni dating Pangulong Duterte, failed to show na unreasonable or irrelevant yung mga naging basihan nung dating desisyon ng pre-trial chamber 1. Kaya ang appeals court ay sinabi na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil nga na-satisfy naman yung grounds based dun sa mga Rome Statute kung ano ang dapat maging basihan na mananatili na hawak at under custody and in detention ang isang suspect, Julius. Unanimous banggitin ko na lang din, unanimous yung naging desisyon nitong appeals chamber. 3 lang yung lumabas na judges kanina, pero 5 yung miyembro niyang appeals chamber. At alam ko nandun sa labas sina Congressman Omar Duterte at yung iba pang mga taga-suporta kasi marami rin, may ilan din mga taga-suporta na pumasok doon sa gallery, na nakita natin, nakasama natin na nanonood at nakinig nung desisyon. Pero
yan muna yung latest mula dito kasi we're not allowed to do interviews or to take videos inside the ICC building. Julius. Ruth, ang ibig sabihin ba nito ay wala ng hadlang para magtuloy-tuloy yung trial ni dating Pangulong Duterte at hindi na sila pwedeng mag-apila ng panibagong appeal sa korte? Yan ang mga sinasabi ng mga legal experts, Julius, na yung kumbaga kung titingnan mo ay final na yung desisyon ng appeals chamber, pero tandaan natin magkakaroon pa kasi ng confirmation of charges hearing, so doon pa lang malalaman kung uusad nga at magpapatuloy sa formal trial itong kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. So mangyayari pa yan yung hindi pa natutuloy ang confirmation of charges hearing, Julius. Ruth, nagkaroon, kanina nasabi Sherry. mo na kasama mo habang kayo'y nakikinig ng desisyon yung apo ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap? Hindi kasi medyo strict sila doon, so parang pagpasok mo doon sa public gallery, may space kasi yung media. So nasa front row kami nung media side, nandun sila sa kabilang side for the supporters and the family and yung mga iba pang may mga nakita tayong consul from representatives from the embassy at marami tayong nakita ng mga foreign journalists na nandun. So, ngayon, ang pinapayagan lang from outside of the building, meron kasing barricade. Yung usual, kung saan nagtitipon yung mga supporters. So, ang alam natin ay nandun sila ngayon. Sa labas ito ng ICC. Okay, so noong habang binabasa at naririnig na yung desisyon, may narinig ka bang reaction? Ano yung scene doon sa loob? Kahit na tahimik, tensyonado ba? Actually, sinisilip-silip ko siya kasi magkaroon kami pareho kaming nasa front row So sinisilip-silip ko siya pero nakita ko na lang siya, na seriously listening lang siya doon sa decision kasi English actually yung nung una kasi meron ka Grabe yung decision ng ICC, no. Ang pinakamatindi dito yung sa pag-reject kasi ang maraming dinadahilan po ang defense o si Kaufman. At isa sa mga sinasabi dito, wala naman ng threat. I mean, para yung isang 80 years old ay kailangan na pong mabigyan ng atensyong medikal. At wala namang pong threat. At ang sagot ng ICC, tingnan nyo kung nasa hulog. Para sa akin, wala sa hulog yun. Sabi ba naman nila, may threat pa kasi dahil sa mga lumalabas na mga statement from the family, at the same time doon sa media na sinasabi, at the same time nanalo pang mayor, at the same time meron pang influence sa Pilipinas. Alam mo, huwag kayong magtaka kung ganun. Kasi alam ko sa inyo, walang kwenta yung mga presidente ninyo. Nagkataon talaga mahal ng mga Pilipino etong si Pangulong Duterte na kahit hindi na nga makapagsalita na masyado ng diretso at makatayo at makalakad ng diretso ay talagang hinahangaan pa rin po ng mga Pilipino at lalong-lalo na kahit dyan sa Davao na binoto pa rin po siya. Kahit po yung mga kalaban niya ay nagmudmud na ng pera, nagpakalat na ng pera, ay nananalo pa rin siya. At sa trust rating, talagang kakaiba pa rin po si PRRD. Kasi nga simpleng-simple lang naman hindi naintindihan itong mga taga-ICC yung issue. Ang Pilipinas malala. Ang Pilipinas sabik na sabik magkaroon ng government official, particular presidente, na matino. Alam mo, kung ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas, hey you, kasi gusto kong kausapin yung mga judge. Hey you, judgmental. Hey you, judge. Hey you, judge. Listen to me very carefully. If you live in the Philippines, therefore you were born here. No. If you live in the Philippines, you would understand the context. Because we are a nation of political corruption is really massive.
our politicians are traitors. Our politicians are greedy. And it is our first time in the history to have a president who risked his life to kill the criminals, to jail the criminals, and to bump. Anong shit? Banggain. And to to oppose the oligarchs. It is first time in our country to have that kind of president. That's why Rodrigo Roa Duterte is a very famous president. Imagine all the people. Is kanta pala yun, shit. Hindi, imagine, imagine this nation, since from the very beginning in our history, we are ruled by traitors. We are ruled by greedy people. We were sold to America. So, that's why, when we see... Hindi, tapos na pala. When we saw a good mayor from Davao City, from Mindanao, he was supported nationwide. And majority of Filipinos, that's why you are wondering how come these things are happening still. Tak shit! Huwag kayo magulo. Ina-explain ko nga doon sa judge. Malay nyo magbago isip ng mga judge. Magbago isip, sabihin, this crazy son of a bitch. Baka magbago sa akin. Ay na, this crazy ano. Sorry naman. Hindi. Hindi, alam mo, baka sabihin kasi nitong mga to, hindi nila naintindihan po talaga di ba? Alam mo, kayong mga judge diyan, huwag kayong magtaka kung bakit ganito ang suporta na natatanggap ng aming presidente. Dahil talaga nga namang matindi ang alam mo 'yon, ang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sobrang maganda ang nagawa niya, accomplishment. Kaya ganun siya kasikat. No wonder, until now, ganun pa rin. Kasi nga, atat tayo sa isang leader na matino. At nangyari yun nung panahon, 6 na taon niya. Nagkaroon tayo ng tatay. Ika nga, nagkaroon tayo ng ama sa Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, sikat pa rin. It doesn't mean na may power siya. Oo, may power siya in a sense na dahil naniniwala sa kanya mga tao. Pero hindi violente para itakas siya, para makapagtago. Paano magtatago yan? Naka-crane na nga siya, hindi na nga makalakad na maayos, nakakalimot na, walang planong tumakas yan. Pero siyempre, ang nakakapagtaka dito, naniwala siya sa propaganda ng mga media. Ano ba ang propaganda ng media? Kasi nabulag ng mga media to Kasi ang mga media ngayon, pag nagbalita, grabe. Hanggang ngayon, many were killed in Duterte's war. Many EJK. Gago. Sa totoo lang pasensya na po kayong mga media may kasalanan din Mga hindot talaga kayo Binabali ninyo, ang dami ninyo sinasabing namatay. Hindi nyo naman nakikita, wala nga kayo mapangalanan. Di ba? Bakit? Ayaw nyo kasi kay Pangulong Duterte dahil pinagbayad yung mga amo nyo. Hey, ICC, you listen to me. The owner of this mainstream media in the Philippines are the oligarchs. There are the bad businessman in the Philippines. And because of that, our President Rodrigo Roa Duterte penalized them by paying their taxes the rightful way. That's why they are mad with Rodrigo Roa Duterte. Because
they pay taxes. Before, they can manipulate the tax and pay less. But when Rodrigo Roa Duterte became the president, he said to these oligarchs who owns this mainstream media, "Hoy!" Ano hoy? Pinoy ako! Hindi pala. He said, "Pay your taxes or I will close down your business." Ganon. Ganern. So they pay their taxes. That's why they're mad. They're forming many fake news. You listen to me carefully. You're not listening to me. Why do you think? You listen, ha? You listen. Why do you think majorities of Filipinos still believe in Duterte? Why? If Duterte is really bad, if Duterte is really evil, why until now, amidst all the propaganda of the mainstream media, all the propaganda of Marcos, all of the propaganda of these paid bloggers, has no effect to the Dutertes? Because Duterte is really the true hero of this country. He fought against these oligarchs. He fought against these criminals. And he really served without corruption in our country. Now you're telling us he is a dangerous man? You're fool! Gago! I hope this video will go to you. Will, sometimes, you know. Kasi absent nung kabataan, yung anak ng wewe, oh. Huwag kasi absent ng absent. Kaya kayo mga kabataan, ha? Huwag kayong nude-nude ng mga kabadingan lang na pinanunood ninyo dyan, ha? Mag-aral kayo para hindi kayo matulad sa English ko, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasa?
kita.